Mga kabayan, may mga bagong update tayo tungkol sa mga issue ngayon ng mga flood control project at posibleng nagaganap sa loob ng DPWH. Tatalakayin natin ang ilang mga naging panayam kay former CIDG Chief na ngayon ay Baguio Mayor na si Benjamin Magalong. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa isang panayam na nai-upload sa YouTube, muling pinatunayan ni Baguio City, Mayor Benjamin "Benji" Magalong ang kanyang matatag na paninindigan laban sa korupsyon sa pamamagitan ng pagbubunyag ng umano'y sistematikong katiwalian sa Department of Public Works and Highways o DPWH, partikular na sa mga proyekto tulad ng flood control. Sa panayam, diretsahan niyang sinabi na alam ng maraming miyembro ng House of Representatives kung sino ang nasa likod ng pinakamalalaking kickback sa mga proyekto ng DPWH. Gayunpaman, giit niya, tila nagkukunwari ang mga ito na wala silang alam at may takot silang banggitin ang pangalan ng taong ito. Ayon sa kanya, alam nila nagmamaang-maangan lang sila at nakakalungkot daw isipin na bagamat alam ng marami kung sino ang sangkot, walang gustong magsalita. Ayon kay Magalong, hindi na siya makatiis sa pananahimik ng iba, kaya handa siyang humarap sa isang formal na investigasyon ng Kongreso. Nais niyang gamitin ang tamang plataporma upang ibunyag ang mga detalye ng korupsyon sa mga proyekto ng DPWH, lalo na sa larangan ng flood control, na aniya ay isa sa mga paboritong pagkuhanan ng mga tiwaling opisyal ng sobrang kita o kickback. Ipinunto niya na kahit ilang beses siyang hinahamon ng ilang miyembro ng House of Representatives na humarap at pangalanan ang mga sangkot, hindi pa siya nakakatanggap ng opisyal na paanyaya mula sa alinmang kapulungan, maging sa Senado. Dagdag ni Magalong, kung makatanggap man siya ng opisyal na imbitasyon, agad siyang tutugon bilang paggalang sa institusyon. Hindi siya iiwas at handa siyang magsalita ng buong tapang. Gayunpaman, binigyang diin niya na dapat siyang ituring bilang isang resource person at hindi isang akusado. Mahalaga para sa kanya na maipresenta ang kanyang mga ebidensya, mga dokumento, larawan at iba pang impormasyon ng maayos at may sapat na oras sa halip na tanungin lamang o gipitin. Ipinahayag din niya na walang saysay ang pagsasalita laban sa katiwalian kung walang maipapakitang matibay na pruweba. Kaya naman, tiniyak niya na may hawak siyang sapat na ebidensya upang patunayan ang kanyang mga sinasabi. Ang mga dokumentong ito ay magpapakita ng maanumalyang proyekto, maling presyo ng mga materyales, at iba pang irregularidad sa implementasyon ng mga proyektong pinupunduhan ng gobyerno. Isa sa mga tinukoy niyang issue ay ang sistemang ginagamit ng ilang kontraktor at opisyal sa DPWH upang hilahin pataas ang presyo ng mga proyekto. At ang sistemang ito ay matagal nang alam ng marami, pero nananatiling laganap dahil sa takot at pakikiisa ng iba. Nang tanungin kung kaya ba niyang pangalanan ang mga opisyal na sangkot, mariin ang kanyang tugon. Yes, politicians in Congress. Inilahad niya na mayroon siyang impormasyon laban sa mga mambabatas sa House of Representatives, bagamat inamin niyang hindi ganoon kalawak ang kanyang kaalaman sa Senado. Sa kabila nito, handa siyang pangalanan ang mga tiwaling politiko sa oras na bigyan siya ng tamang pagkakataon at legal na plataporma. Sinabi rin niya na mas nais niyang humarap sa House of Representatives kaysa sa Senado dahil doon mas malinaw ang kanyang saklaw ng impormasyon at mas direktang makakatulong ang kanyang testimonya. Kasalukuyan daw siyang handang-handa na sa kanyang mga isisiwalat at hinihintay na lamang niya ang formal na paanyaya upang maisakatuparan ito. Naniniwala siyang responsibilidad niya bilang lingkod bayan at dating pulis na labanan ang katiwalian sa anumang antas at hindi siya uurong sa laban kahit gaano pa kalaki o kaimpluwensya ang mga taong masasagasaan. Samantala, sa isa pang panayam na dinaluhan niya, inilahad ni Mayor Benjamin Magalong ang matagal nang umiiral at patuloy pang lumalalang sistema ng katiwalian sa gobyerno, lalo na sa mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng flood control. Hindi na ito basta simpleng anomalya, kundi isang syndicated crime na may kumpletong istruktura.
mula sa kongresista, district engineers, regional directors, hanggang sa mga opisyal sa national office gaya ng mga undersecretary. Binunyag niya kung paano ang mga kontratista ay sinusuri base sa kanilang kakayahang magbigay ng porsyento sa halip na sa kanilang totoong kakayahan o karanasan. Ayon kay Magalong, lumipas na ang panahon na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ay ginagamit para sa eleksyon. Ngayon, diretsyong binubulsa na ang pondo at hindi na ginagamit sa kampanya dahil hiwalay na ang pondo para sa mga eleksyon na nagmumula sa mga programang tulad ng AKAP at TUPAD na para sana sa mga mahihirap. Lumabas din sa usapan na ang mga proyekto ay karaniwang nilalagyan ng overpricing, ghost quantities at substandard na materyales upang makalikom ng sobra-sobrang tubo na ipinapasa mula sa mga opisyal pababa sa mga kontratista. Hindi nalingid sa kaalaman na may mga opisyal na tanging trabaho ay mangolekta ng pera mula sa mga proyekto. Isiniwalat ni Magalong na ang dating 10% na kickback ay tumaas na ngayon sa 25% hanggang 40% ng kabuuang halaga ng proyekto. Depende sa uri. Halimbawa ng paboritong racket ay ang mga flood control projects kung saan hindi nakikita ang aktual na paggawa sa ilalim ng lupa kaya madali itong dayain. They're not stealing billions, di ba? Yeah. They're not stealing billion. They're not stealing 1 billion. Oo. They're stealing billions. Yeah. So, ang gagawin nila, bumibili sila sa mga mamahaling condominium. 3-bedroom, 4-bedroom unit. You mean room fulls of bills? They convert one room into a cash vault. Room vault. Oh my gosh. Kasi ang laki. Ang laki ng pera eh. Ang laki. Sabi ko nga, 1 billion is just 5 feet by 5 feet. Saan mo ilalagay? Okay, I'll be cynical. May mga nanonood siguro na sinasabi, OA naman itong si Mayor. No, it's not. It's not. One particular third party na individual, sabi niya, sir, nalasing yung... Kasi sir, ako nagsaserve kay Kuan. Ako third party service provider nung isang congressman. Sabi niya, sir, nalasing. Dinala sir ako sa kwarto eh. Ngayon lang sir ako nakakita ng ganong kalaking kwarto eh. Ganun sir ako nakakita ng ganong karaming pera sa isang kwarto. Eh mayabang sir yung congressman na yun, sabi niya. Tapos sabi niya, masama pa sir. Mag-access lang kami sa project list niya. Sisingilin na kagad kami ng 2 million. Non-refundable. What do you mean by mag-access sa project list? Kasi mga congressman, maraming project list eh. Sa laki ng pera nila. So yun yung mga inallocate sa kanya. Ipopropose ngayon nila. Di ba nabigyan sila ng allocation? Yes. So siyempre, gagawa sila ng project list, di ba? So nauna yung allocation sa budget. Sa budget. Sa doon mga pa lang nga mali na, di ba? Oh. Kasi dapat meron ka munang project may gusto kang gawin. Yeah. Tsaka ka magbabudget, di ba? Siyempre, dapat merong feasibility study. Oo. Di ba? Yeah. Gagawin mo yan. Bakit kailangan ko to? Hindi naman ganun na nangyayari ngayon eh. Basta may listahan na. Oo. Kaya pala pare-pareho yung halaga ng mga project kahit na magkakaiba naman. Environment. So, kaya nga nagbabayad, kung bumibili sila ng property, puro bayad nila, puro cash. Cash lahat. Cash lahat. Pero this money must have come from somewhere. Hindi yun natitrace. Well, kung hindi mo ipapasok sa banking system, mahirap. No, yung contractor, saan nila kinukuha yung pera? Kasi cash eh. Talagang... So they will have to source it from somewhere. Yes. And where else can you get that kung hindi sa banking system? Well, alam mo na, kung sila, very, very imaginative. They have a way of doing it. They have a way of doing it. Can you just imagine? Very common yun, yung nahuli, yung pinahuli ni Congressman Libiste. Very common yun. Yung nag-o-offer yung district engineer ng pera, 20% advance. Very common yun. Okay, so that brings me to my next question, sir. So, ang pinaka-corrupt yung nasa taas. Ilan ang mga...
kumbaga, so sila yung godfather ng mafia to. Ilan kaya ang mga consigliere nila? Marami. Alam mo, maraming involved. Kaya nga, highly organized. It's a highly syndicated crime. Well, ang daming scheme. Patrigyan ako, meron na naman yan. Iba pa pala yan. Scheme, what do you mean? Ang daming klaseng scheme. Depende ko ano yung project. Let us say, for example, pwede yung, usually, yung kongresista, siya rin yung contractor. Diba? Siya rin yung contractor. Na nangyari nga, nakikita natin. O kaya, siya yung contractor, kukuha na lang siya ng ibang contractor. Kunwari, front niya, bigyan na lang niya ng royalty, 3% ka na lang. Royalty mo, anyway, bigyan na lang kita ng, usually kasi pag humingi ka ng royalty, magdedemand yung may-ari ng mga 5%, 6%. Pero to, sasabihin ako, 3% lang, ibibigay ko sa iyo. Pero ako na bahala sa project. Pero bigyan na lang kita ng project mo. Bigyan kita ng multipurpose para at least may kikitayin ka ulit. Multipurpose? Kasi favorite din yan multipurpose hall. Yung barangay hall, multipurpose hall. Yung malalaki. Inumpisan ko yan sa Baguio. Yung alin? Yung multipurpose hall. Isa ako sa mga nauna dyan sa mga malalaking. Na magpatayo? Hindi ka naman siguro nangupit, no? Ay, bawal yun. Bawal yun. Bawal sa Baguio. Kaya maraming kwan sa Baguio kasi bawal. Ano yung mga pinaka-paborito nilang mga project na napakadaling magpatong? Okay. Una is flood control. Kasi puro ilalim ng lupa yan Hindi nakikita. Pangalawa yung asphalt overlay. Yan. Not really in order, asphalt overlay. Kasi, let us say, yung isang asphalt, yung Instapave, ilang millimeter yan Oo. ang kapal Yeah. Pero hindi nila pipisunin gaano. Para makapal yan. Kasi pag pinisyon mo yan, lalagay ka naman ilang kilometers yan. So, hindi nila lalagyan yan. Kaya makita mo, pag umulan, wala, butas-butas na naman. So, race to being substandard? Yes, ganun. Tapos makikita mo na, pati yung width, hindi pare-pareho. Mandadaya lang sila ng mga 10 meters, di mo mahalata. Grabe, no? Tapos maya-maya, nandadaya sila. Another is yung road opening. To nowhere? Oo. Katulad yung sa amin. Nowhere, yung sa amin, sa road to nowhere yun. Magbubukas ka ng kalsada na gano'n. Kasi pwede mong sabihin na, let us say, ang tatanggalin lang talaga is 10,000 cubic meters. Palalabasin nila na 100,000 cubic meters ang tinanggal. Anyway, yung mag-i-inspect naman aabutan lang nila yun Yeah. Kasi yung mga yan, mga gaano ang halaga. I mean, kunyari, road opening, mga ilang milyon yan, ilang daang milyon yan. Ang ginagawa nila, dahil yung paborito ng kongresista, talagang sila may hawak talaga yung district engineer. Oo. So, yung district engineer, ang range kasi noon na authority noon is 150 million, di ba? And below. So, ang gagawin nila, ililimit lang nila ng mga 130, 120 million para nandun pa lang yung pondo. Pasok pa rin. Tapos imumulti-year nila ngayon. Next year. At paki-explain ngayon. So, ano yung limit na 150 million for the district engineer? Sa district engineer ng DPWH, ang limit lang yan na may authority siya, supervise ng project is 150 million. So, over and above 150 million? Regional na. Hindi na nila. Alam ko, mga 400 Hindi na nila project yun. Hindi na project ni Congressman 400. yun. Hindi rin. Conforme rin. Pwede rin regional. Congressman pa rin na may project. Pwede pa rin. Oo naman. Tapos, pag ano yung regional, ano naman ang limit nun? 400 million. Okay, 400 million. Tapos, above Central the regional. Central. Sino naman yung mga tao sa sentro, yung mga pwedeng kumubra dyan? Mga USEC. USEC level na. May USEC nga dyan na yun ang trabaho niya talaga, kumubra Siya na rin na nagdi-deliver. Wow, grabe. So talaga Congress, through the district engineers. Yes. Tapos, pagka, regional, district engineer din na regional level. Regional director. Regional director na pala. Tapos, after that, pag mas mataas pa. Doon na sa central office. Na, meaning, central office ng DPWH. Yes. USEC level na to. Ilang yun? Ilang USEC yan?
nabanggit sa akin, may ilan sila doon eh. Ilan sila doon eh, na involved dyan sa syndicated nila eh. Okay. Crime nila eh. Okay, yeah. Meron nga dyan, ang trabaho niya, mangolekta lang eh. Alam naman nila kung sino. So, okay. Alam naman nila kung sino. Nagkukunwari na lang yung iba na wala silang kaalam-alam. Alam nila kung sino. Alam mo, pagkausap mo na sila masinsinan, alam nila kung sino. Alam din nila kung ano yung MO. Inside DPWH, alam nila yung alam nila yung kalakaran. Alam nila yung kalakaran. Okay, I don't wanna ask this question, but it's the logical question to ask. So, alam ni Secretary Bonoan? Ay, posibleng hindi mo malalaman. Ano na lang, ikaw ang head ng department, ikaw ang manager, ikaw ang leader. Hindi ba, alam, I mean, kilala niya? Ay, oo. Kilala niya. Pero anong magagawa? Palagay ko personally sa akin, tatanungin mo ako, you're a leader, hindi mo alam kung anong nangyayari sa opisina mo. Napaka-imposible yan. Alam mo, something is happening, alam mo. Ako nga, noong 2023, nagdala pa nga ako ng makapal na document sa kanya. Ito yung ginagawa ng district engineer nyo, Mr. Secretary. Binigay ko sa kanila eh. Kasi puro substandard. Nag-file na ako ng kaso ito. Wala din. Wala rin nangyari. Sa totoo lang, walang nangyari. Doon ako na-frustrate eh. Sabi ko, ni-raise ko na yung issue sa inyo. Tapos wala pa. Ako pa yung pinagpa-filean ng in cahoots with this, itong mga tiwaling engineer ng DPWH. Ako patuloy yung pinag-filean nila. Gumamit sila na isang politiko. Ako na tuloy pinailan nila. Dami rin nilang pinail sa akin eh. Yun, nagkakadismissan. Wow. So, okay, kung kayo ang DPWH secretary na nachichismis na baka raw nga kayo ang i-appoint, no? Pero dininay nyo na yan, napanood ko eh. Yeah, I don't qualify. I don't qualify. Pero assuming you were the leader of DPWH and alam nyo na nangyayari to at kilala nyo, ano bang pwede niyang gawin? Kasi hindi ka naman pwedeng basta-basta na lang magtanggal ng tao, mag-memo, may due process eh. Yeah. Meron kasing civil service and security of tenure sa government. Well, first thing is you have to conduct an investigation to justify your actions. At doon sa investigation naman marami ka na makikitang ebidensya. Nag-conduct na ako ng investigation. Kayo pa hepe ng CIDG to nun. Oh. So, makikita mo yan. Hindi nila maitatago yan. Makikita mo kaagad yan. Lalo-lalo ngayon na they are now very complacent. They're very complacent. Kaya nga, nakita mo, nagtataguhan sila ng mga dokumento. Alam mo ba na ilang beses ako nagre-request ng dokumento sa DPWH? Walang binibigay sa amin. Sabi mo nga. Tapos pagpatawag namin sila for a hearing sa City Council, hindi sila harap. Ay, binanggit ko yan kay Presidente. Binanggit ko yan. They have their own republic. They don't care. Ganun na sila ka-daring, ka-brazen. Nagulat nga ako na, ito, gumagawa kayo ng project dito sa locality namin na wala man lang kayong katok, wala kayong public engagement, wala kayong engagement sa local government. Dahil iisa lang ang sinusundan nyo, yung kongresista lang. And this is not a sentiment na sa Baguio. This is narinig nga ni Presidente doon sa isang mayor doon sa Benguet Dinig na dinig niya. Sabi ko, kung naman yun, hindi naman, anong narinig niya? Nag-complain din yung mayor na wala talagang konsultahan. Isa pa ay ang asphalt overlay projects na inaasahang makapalang latag ngunit sadyang manipis upang makatipid at makapandaya. Bukod dito, isinalarawan ni Magalong ang laganap na paggamit ng cash vaults sa mga condominium units na binili ng mga opisyal. Ayon sa mga kwento ng third-party providers, may mga silid na punong-puno ng pera, literal na kwarto ng salapi. Mayroon pang komputasyon na isang maleta ay kayang maglaman ng 50 million peso kung ito ay puro 1,000 peso bills.
Ibig sabihin, sapat na ang isang maleta upang makumpleto ang threshold para sa kasong pandarambong para makaiwas sa pag-usisa ng bangko. Nagiging kalakaran na rin ang pagpapalit ng pera sa ibang currency tulad ng dolyar at euro sa black market. Sa proseso ng pagkuha ng proyekto, tatlong bagay ang pangunahing tinitingnan. Sino ang kayang magbigay ng pinakamalaking porsyento ng komisyon? Sino ang pinakamabilis magbigay? At kung pareho pa rin, sino ang kayang magbigay agad ng advance? Ibinunyag ni Magalong na karaniwan nang ginagamit ng mga kongresista ang kapangyarihan upang manipulahin ang proseso. May mga pagkakataon na sila mismo ang contractor o may hawak sa mga dummy contractors na binibigyan ng royalty fee kapalit ng pagpapagamit ng pangalan. Paboritong proyekto ng mga tiwaling opisyal ang mga multi-purpose halls at road openings, lalo na ang mga proyektong road to nowhere kung saan sinasabing may kailangang hukayin pero sobra ang sinisingil na dami ng lupa. Ginagawa rin ang tinatawag na multi-year projects kung saan hinahati ang mga proyekto sa tig 130 million o 140 million pesos upang maiwasan ang oversight ng mas mataas na tanggapan. Sa ganitong paraan, nananatili ang kontrol ng lokal na opisyal sa proyekto. Hindi makakausad ang bayan kung patuloy magbubulag-bulagan ang publiko. Bagaman may mga whistleblower na handang magsalita, malakas ang puwersa ng sistema ng korupsyon. Marami sa loob ng ahensya ay alam kung sino ang mga sangkot, ngunit dahil sa takot o pakinabang, pinipiling manahimik. Binibigyang diin ni Magalong na ang laban sa katiwalian ay hindi lang dapat sa papel, kundi sa aktwal na pagkilos at pagtutok ng taong bayan. Sa isa pang panayam sa KMJS, muling ibinahagi ni dating Police General Benjamin Magalong ang mga natuklasan niya tungkol sa malalaking anomalya sa mga proyekto ng gobyerno, lalo na sa Department of Public Works and Highways. Inilahad niya na ang mga katiwalian ay hindi na lamang umaabot ng milyon, kundi umaabot na sa bilyones kada taon. Mga halagang napakalaki at matindi ang epekto sa kaban ng bayan. Mula sa simula, pinakita ni Magalong ang laki ng pera na nananakaw sa gobyerno. Ayon sa kanya, kung ang ninanakaw ay 1 bilyong piso kada taon, ito ay katumbas ng humigit kumulang 2.7 million pesos bawat araw. Ipinakita niya ang visual na pagsasalarawan kung gaano kalaki ang perang ito kapag inilagay sa pisikal na espasyo. Mga stacked bills na umaabot ng ilang metro ang laki. Ibinahagi rin niya ang kawalan ng hiya ng mga tiwaling opisyal na hindi na umaasa sa cash transactions dahil napakalaki na ng halaga. Kaya bumabaling na sila sa paggamit ng real estate tulad ng mga condominium units bilang paraan ng paglilihim at pag-iimbak ng ninakaw na pera. Ipinaliwanag ni Magalong ang kanyang motibasyon sa pagbuo ng samahan na Mayors for Good Governance, 4GG, isang grupo ng mga mayor na naninindigan laban sa katiwalian at nagsusulong ng malinis na pamamahala. Nagsimula ito matapos niyang magsalita sa Philippine National Police noong Hulyo 2023, kung saan naging viral ang kanyang pahayag at nagdulot ng kontrobersya. Kahit na maraming tumutol at nagpapayo sa kanya na huwag ituloy ang advokasya dahil sa panganib sa kanyang reputasyon, ipinagpatuloy niya ito dahil sa paniniwala sa kahalagahan ng transparency at integridad sa gobyerno. Nabanggit niya na sa simula, 56 lamang ang mga mayor na sumali sa 4GG mula sa mahigit 1,400 na mayor sa buong Pilipinas. Sa pagdaan ng panahon at paglipas ng 2 taon, umabot sila sa 202 na miyembro bago ang halalan. Ngunit dahil sa mga pagbabago at hindi lahat ay muling tumakbo, bumaba ito sa 77 na aktibong miyembro sa kasalukuyan. Ipinaliwanag ni Magalong, nakakaunti ang mga mayor na handang sumali sa grupo dahil sa takot nilang mawalan ng pondo o tubig sa gripo. Isang metapora para sa pagbawas o pag-aalis ng mga pondo mula sa gobyerno bilang parusa sa pagiging tapat at malinis na leader. Ipinahayag niya na ito ang dahilan kung bakit ang good governance ay nagiging isang exception sa halip na maging pamantayan sa ating bansa. Bagamat mahirap ang laban na ito laban sa katiwalian, sinabi ni Magalong na hindi siya nawawalan ng pag-asa dahil sa suporta na kanilang natatanggap mula sa iba't ibang sektor. Mula sa mga pribadong organisasyon, mga Chamber of Commerce, mga Rotary at Lions Clubs, pati na rin sa mga kabataang leader. Malaki ang papel ng mga kabataan sa pagsulong ng adhikain para sa mas malinis na pamamahala.
Ipinaliwanag niya rin kung paano niya natuklasan ang anomalya sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Isang halimbawa ang mga tinatawag na cat's eyes o mga reflective road markers na ginagamit sa kalsada. Napansin niya ang kahinaan sa kalidad at mataas na gastos sa mga proyekto. Nang humingi siya ng dokumento at data sa Department of Public Works and Highways para masuri ito, paulit-ulit siyang nililibang o binibigyan ng limitadong impormasyon. Sa tulong ng isang pag-aaral mula sa National Economic Development Authority, nalaman nila ang sobrang laki ng profit margin na kinikita ng mga kontraktor sa mga anti-erosion at rock netting projects. Halimbawa, ang presyo kada square meter ng rock netting ay dapat nasa 4,300 pesos lamang. Ngunit ayon sa pag-aaral, ito ay umaabot sa 25,000 pesos kada square meter. Isang malaking palya at katiwalian sa procurement na nagre-resulta sa pagkalugi ng gobyerno ng bilyon-bilyong piso. Sa huli, pinunto ni Magalong ang pangangailangan ng mas malawak na pakikiisa sa laban kontra korupsyon, lalo na sa mga lokal na pamahalaan. Aniya, ang sistemang namamayani ngayon ay nagpapahirap sa mga leader na nais maglingkod ng tapat dahil sa panganib ng pag-aalis ng pondo at pag-atake sa kanilang integridad. Ngunit kahit ganito, patuloy ang kanilang laban at paninindigan na gawing normal ang good governance sa bansa.